masaganang buhay. Ako po si Merlyson. Samahan niyo ako sa isang oras na kwentuhan tungkol sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman. Hatid ko po sa inyo ang do-it-yourself tips at iba pang sikreto mula sa magsasaka para sa mga magsasaka. Nakatutok kayo sa Signal TV Channel 1. Live din po tayong napapakinggan sa RPTV, YouTube at Facebook. Makakasama po natin ngayong umaga si Mario Estanislao, owner ng San Ignacio Agri and Lettuce Farm. Dito po yan sa Nagcarlan, Laguna. Mar? Magandang umaga po, sir. Yes. Kumusta ka? Anong pinagkakabalan mo ngayon? Ito po, nagtatanim-tanim dito pag weekend. Yes. Tapos, Kailan po kayo nag-start ito? nag-start po kami noong 2020. Pandemic pa yan, Mario? Opo, Yes. pandemic po. Alright. Yun. Nabili po namin itong property November, then nag-start po akong magtanim-tanim dito, 2021 na po. Yes. Opo. Bakit, ano ba trabaho mo dati, Mar? Ako po, hanggang ngayon po, ako Yes. po ay IT professional. Yes. System administrator po ako sa isang call center sa BGC. Yes. Ibig sabihin, nag-sideline ka into farming. Opo. Bakit farming? Ang dami naman pwede mong i-sideline. Anong nakita mo? Ano po kasi, nakakatanggal po siya ng stress pag Wow. umuwi po ako dito every weekend. Yun. Yes. Tapos nakikita ko po yung mga tanim namin na lumalaki. Mm. Every now and then, nangihingi po ako ng picture doon sa katiwala ko dito. Yes. Tapos natutuwa po ako, excited ako lagi umuwi dito pag weekend. Napakabilis naman kasi ng teknolohiya na ngayon. Mark, kung gusto makita yung farm personal, i-video nyo lang yan. Opo, Diba? opo, So, madali lang siya Well, na... tinatawagan ko po si Kuya Bubu. Yes. I understand. Nag-OFW ka rin, Mario. 1 year lang po ako sa Singapore po. Anong trabaho naman? IT din po. IT din. Opo. Tapos nung mag-for good ka na, eto na. Opo. Nag-try po ako mag-farming. Yes. So, paano mo natutunan ng pag-farming, lalo na yung hydroponics method? Meron po kasi akong tiniran na plot doon sa Singapore na meron siyang hydroponic farm doon sa plot. Tapos Rooftop to? to. Yes, Pero okay. tower po siya. Tower, okay. So tapos nung umuwi po ako dito, tapos biglang nag-pandemic, Yes. binalikan ko po siya. Aha. Tapos kasi po, dahil nga po pandemic, wala po tayo masyadong ginagawa sa bahay. Yes. After ng trabaho, nakahiga lang po. So nagkaroon ka ng idea. Opo, nagkaroon ako ng idea. Sa Singapore. Opo. Tapos dito, pagbalik mo dito sa Pilipinas, ito in-apply mo na. Opo. Yeah. Nag-train ka na ba sa umattend ka ng mga seminar? Paano nagsimula ito? Umatin po ako sa sa UPLB. Wow. Si Alright. Snap Hydroponics po. Opo. Okay. Nagbayad po ako ng 1.5 Yes. training, tapos nag-YouTube po ako. YouTube University. Opo. Yes. Bali, doon lang po ako natuto. Opo. Okay. Halos lahat naman po eh. Okay, balikan natin. Ang main source of planting mo rito is lettuce. Lettuce po, dito po sa farm. Yes. Paano ka nagsimula at magkano puhunan ang nailabas mo? Nagsimula po ako dito sa farm po. Yes. Isang greenhouse. Tapos, yung planting materials ko po, nahingi ko lang po sa palengke. Ito yung mga styro. Mga grape box po. Grape. Alright. Tapos lalagyan mo lang po ng lining. Yes. Nanghingi po ako sa palengke ng 10 piraso. 10. Opo. Alright, okay. Tapos, ang holes po nun is 8. So, bali 80. 10 yun. 80. 80. Alright, okay. Tapos, ang ginastos ko po doon yung nutrient solution, tsaka po yung seeds. Seeds. Opo. Alright. Naalala ko po, ang seeds nun ay 1 to 50. Tapos, ang solution po is 500 pesos. Yes, more or less, magkano marang nilabas mo? More or less mga 2,000. 2,000 pesos. Kasi bumili po ang cockpit eh. Yes, Mar, ngayon nakikita ko, napakalaking greenhouse na ito. Opo. Ganito ka marami na yung nilalaman itong greenhouse mo ito. Ito po ay 160 square meters. Ito po ay 180 square meters. Yes. Nung bang nasa isip mo, magsimula ka, ano ba, from family consumption lang ba ito? Tapos, naging business na siya? Nung una po, family pangkain lang po. Tapos, sinubukan po nung tao ko dito ibenta. Yes. Tapos, nasosold out. Tapos, nagdagdag kami ng tuna box na po. Yes. Bumili na po ako ng tuna box Okay. para marami na po. Tapos, nasosold out pa rin po. Yes. Maliit lang po yun na greenhouse dito, 50 square meters lang po.
gawa po siya sa bamboo. Yes. Yun po kasi yung marami dito sa area namin. Tapos I understand nung mga una kayo dinaanan pa kayo ng bagyo at nasira yung greenhouse mo. Pero ngayon apat pinatatag mo na. Apo. Naging naging bakal na. Bakal at saka sementado na sa ilalim. Apo. May dinaanan mo na ba bagyo to? Gaano ba katatag? Nasubukan mo na siya? Nung naging, ano po kasi siya, 1, 2, 3 na greenhouse, Yes. dinaanan po siya last year ni Bagyong Aghon. Pero hindi siya naapektuhan. Hindi po, ano po Wow. siya nun, yung Bagyong Aghon po yung nagpaano sa kanya, nagpabagsak. Yes. Tapos nung naging bakal po siya, si Oo. Bagyong Christine, Oo. tinawanan na lang po niya. Talaga naman. Apo. Gano'n naman, Mare, no? In the long run, na-improve mo. Apo. Napapatatag mo. Gano'n din sa pagninegosyo, pag pinasok mo. Gaano ba katagal kapag ikaw ay nagtanim ng, ito, main source of income mo ngayon dito ay lettuce, ano? From plantation, gaano ka ba katagal makaharvest nito? Bali po yung from seeds, Yes. mag-aantay ka po ng 15 days bago mo siya may transplant sa grow area mo. Yes. Tapos from grow area, 30 days pwede mo na siyang i-harvest. So more or less 45 days lang ito, 45 Mar. days lang po. Parang manok. Parang manok lang siya. Opo. Nagmanok ka rin yata, nabanggit mo yung manok. Nagmanok po ako kaso Yes. hindi po tayo masyadong maalam eh. So, Yes, okay. Pero babalikan po siya. Kailangan lang po natin aralin talaga. Opo. Sir Mar, nakita ko, hindi ka takot sumubok kapag meron kang gustong gawin. Ano ang nagpapalakas ng loob sa'yo? Ano lang po, kailangan alam mo lang yung gagawin mo. Yes. Kailangan aralin mo muna bago ka sumubok. Yes. Para pagka nagkamali ka, alam mo kung saan ka nagkamali. Yes. Opo. Nagdo-documents ka ba dito, Sir Opo, Mar? ano po kami, naglilista Nagdo-note, po. take note, Take ano? note po kami dito. Kasi pag nagte-take note ka, masusundan mo yan eh. Opo. Makikita mo kung saan ka Meron nagkamali. po kaming log notes doon sa Yes, okay. Kanina balikan natin na sinubukan mo rin ang pagmamanok. Ano? Opo. Pero meron ka pag ilang pirasong manok dito pang ano na lang, pangkain na lang yan? Pangkain na lang. Alright. 5 babae tsaka isang rooster. Okay. Bukod ba sa... paano mo minamarket ngayon naman pala? Itong yung main harvest mo, bukod sa lettuce, napakarami pang mga tanim dito eh. Ano po, yung lettuce namin, meron na po kaming na-build na regular customer. Yes. Mga sanggipsal around the area. Tapos, meron po kaming grupo, ito po. Yes, okay. Meron po itong marketing team. Sila po yung may hawak ng market sa Nagcarlan tsaka Yes. sa Rizal. And eventually, magiging San Pablo po. Yes, wow. Saturated na ninyo yung buong Market, Laguna. opo. Baka itong buong Central Luzon, makukuha nyo na balang Sana araw. po. Yes, with God grace. Opo, Ano? opo. Bukod sa Samgyup, ano pa bang makikita ng ating mga kababayan kapag binisita nila itong inyong Meron po kami ditong dragon fruit area. Meron din po kami ditong lansones, rambutan, tsaka lakatan. Yan po. Naku talaga Tsaka naman. meron din po kaming mga ibang mga gulay dito. Sitaw, Yes. leafy vegetables like pechay Yes. and mustasa. Ito yung kung tawagin natin conventional nasa lupa. Apo, apo. Intercrop ang pamamaraan mo, Sir Apo, Mara. apo, apo. Ano to? Ito pa yung farm manager mo na ba rito? O ikaw na may idea nito? Idea po nila yan. Alright, okay. Tapos, ang tinuro ko lang po doon sa farm manager ko is yung pag-hydroponics. Sa akin na po yan natutunan. yes. Pero yung conventional, sa kanila po ako natututo. Baliktad naman po. Ayun, talagang ganyan naman yan, palitan Apo, ng idea. Apo. Ako rin, Mar, hanggang ngayon patuloy ako nag-aaral eh. Opo. Palagay ko, ganun ka rin. Opo. Yes, Opo. continuous learning. Pati naman po sa, hindi lang po sa pagpa-farming, pati po sa trabaho ko. Yes. Continuous learning po. Kanina nabanggit mo, napakaganda ng istorya ng yung lakatan na saging eh. Opo. Ibalikan mo nga sa akin ito, Mar. Nag-start po ako ng magtanim ng lakatan dahil po yung nanay ko ay na-diagnose ng dementia. Yes. Yun lang po yung saging, yung saging lang po na yun ang kinakain niya. Siguro po dahil sa lambot, sa tamis. Yes. Tapos, since nag-pass away na po yung mother ko, Yes. binebenta na po. Binebenta na. Okay, Mar, marami tayong nabanggit na mga halaman. Gaano ba kalawak itong ating farm? Mga 1.8 ano po to. Wow, almost 2 hectare Almost ito. 2 Mar, hectare. talagang ano pa bang plano po ninyong development sa hinaharap, Mar, dito sa ating farm? Doon po sa kabilang area po, meron po doon na na-discover kami na bukal. So, ang balak po sana namin is gawin siyang man-made pool. Yes. Tapos gawing camping site. Opo. Ano ang na-realize mo sa buhay ngayon, Mar, ano? Dati, focus ka lang sa pagiging IT. Hanggang ngayon naman, nasa IT ka. Hanggang ngayon po. Hanggang pumasok ka, nag-venture ka into agriculture. Ano bang nakita mo?
mas relaxing po talaga tong ano na to. Yes. Tong area of ano na to. Mm. Itong field na to Yes. compare sa ibang industry. Mhm. So, yun po yung isa sa mga nakita ko. Tapos, hindi siya nakakasawang gawin. Yes. Every now and then may natututunan kang iba. Mhm. Ayan po. Maraming kabataan ngayon nawawala na ng hilig sa farming eh. Napupunta na sila doon sa gadget. Opo. Ano? Opo. Pero nakikita mo ba yung pag-asa ng ating bayan ay nasa farming? Nako, kami po dito sa Nagcarlan, meron po kaming programa. Ito pong grupo namin, Yes. Nagcarlan Hydroponic Growers. Nagtuturo po kami sa mga schools. Free na po yan. Libre po. Praise God. Opo. Ang tawag po namin is Gulayan sa Paaralan. Yes. So, kami po, ang farm namin, meron po kaming adapted na school Yes. dito po sa sa baba, elementary school po. So, every now and then pinapasyalan namin sila para i-check kung tama yung pagtatanim nila. Yes. Yun po yung isa sa balik namin sa community. Yung grupo namin nagtuturo sa mga elementary school po. Very noble po ang gawain ganyan na Opo. Sir Mario, no? Yung pong hiram na talento na pinagkaloob po sa inyo ng Panginoon, ibinabahagi po ninyo Opo. sa iba. Balikan ko lang yung pangalan ng yung farm, San Isidro. San Ignacio po. San Ignacio. Opo. Napakaganda pangalan. Saan pa ito inango? Ang San Ignacio po ay patron saint ng aming barangay. Ayun! Opo. Okay. So, inadapt ko na lang po since ang ganda po nga ng San Ignacio. Okay. Paano nyo naman namomotivate ang mga kabataan from gadget ay nagkakagawa nila ng pagtatanim? Ay, yun nga po, pinapakita namin sa kanila na mas mahalaga po na kumain ng gulay, Yes. sarili mong tanim, alam mo na healthy to, alam mo na safe ito kainin. Tama. Ang hydroponics po ay hindi kami gumagamit ng pesticide Yes. ng mga pang-spray. Mm. Pure lang po. Pure, wala po talagang kahit na anong spray. Naturally grown. Naturally grown. Tapos kagandaan itong inyong farm, Mara, no? Ano siya, alas kumpleto ka eh. Meron kang conversion lang kasi sa lupa. Apo. Tapos hydroponics ka. Opo. So yun, na-share nyo sa mga Opo, kabataan. may mga pumupunta po mga estudyante dito para mag-training. Last, may pumunta po dito na taga Laguna State University para po Wow. mag-conduct ng thesis nila. Praise God! Opo. Kita mo naman. Siguro mga pangatlong grupo na po yun ng mga estudyante na nagpunta dito. Nako talaga Welcome po naman. sila dito para magturo. Para mag-aral. po. Para mag-aral. Opo. Baka balang araw, Mar, itong farm mo, maging na rin siya, maging ATI o kaya Opo. farm tourism. Opo, bala ko po yan. Yes! ATI, opo. Ipagkakaloob po ng Panginoon Sana yan. nga po. Sir. Opo. Ngayon, kung ako'y residente ng Laguna, no? Opo. Nakikita ko kasi napakaganda po ninyong mga tanim. Paano ba maka-avail ang ating mga kababayan? Paano kanila mapupuntahan? Ano bang may contact number po ba kayo dito? Meron po, i-message po nila yung San Ignacio Agri and Lettuce Farm, FB page po namin. And also, you can message yung ginagamit po namin na pang-vlog. Yes, ano po yun? 3IT and a Farm, FB page. Tapos, yung number ko po, 0922 Yes. 862-8266. Pwede po silang mag-message doon para mag-inquire kung gusto po nila yung produce namin. Yes. Mar, panguli, itong aking tanong sa iyo, baka may nais kang pasalamatan na hindi ko na itanong, ibinibigay ko sa iyong pagkakataon. Thank you po sa sa lahat po ng mga tumulong sa amin dito. Sa grupo po namin na patuloy na sumusuporta sa mga produce namin na nagma-market. Yes. And sa NutriHydro. Yan po. Sila po kasi yung sumusuporta sa amin pag nagtuturo kami sa Yes. sa mga school. Sila po yung nagbibigay ng nutrient solution sample pack. Yes. Tapos mga sample, yung mga grape grow box po. Yes. Yun. So wala nang Wala na po silang bibilin. yes. Apo. Talaga naman. Apo. Bukod sa mga estudyante, sa mga private individuals, welcome. Opo, welcome po. Nagtuturo din po kami sa mga private companies. Yan po. Libre din po, wala pong bayad. Kahit labas po ng Laguna. Opo. About yung local government po natin, ano na pong suporta? Yun po. Ngayon po, sinusubukan naming mag-accredited sa kanila. Yes. Alright. Naku, Mar, initially kami nagpapasalamat. Thank you din po. Pero mga kababayan, huwag po kayong bibitiw. Sa aming pong pagbabalik, itutur tayo ni Sir Mario Sarisao
dito po sa kanilang napakagandang farm, San Ignacio Agri-Lettuce. Dito po yan sa Nagcarlan, Laguna. Sa pagbabalik po ng Masaganang Buhay.